my beloved Boss Mike Severa. So ito na, yung nababanggit ni sparkling sparkling cleaning, ito 'yon mga kababayan. Pasok. Worker na mawawalan. Ito yung mga tauhan ito yung mga nagpapatotoo ng mga tauhan kapanalig sa Kingdom of Jesus Christ. Ni Apollo Kibuloy. Naloko na. Pakinggan ninyo. Kaysa pinapatulan nyo si Ninyo, kaysa pagtuunan nyo ng pansin, yung mga, di umano yung mga fake news na yan, wala na yan, sira-sira na yan, ha? Dito, ito pagtuunan ninyo, ito yung sagutin ninyo. Dahil hindi naman makakatulong sa kaso ni Apollo Kibuloy yung ginawa ni Ninyo kung totoo man. Naloko na. Ito opinion ko, kung totoo man yung ginawa ni Ninyo, ano maitutulong nang para mawala yung kaso, para maabsuelto siya sa mga sandamukan na nagrereklamo ng mga kababayan natin na naging membro netong si Kibuloy. Meron bang tulong? Wala nang tulong yan. Naloko na. Etong mga kaso ninyo, etong mga nagrereklamo, ito yung dapat ninyong dinidibang. Ito yung dapat ninyong pinasisinungalingan. Oo, di ba? Wala nang iba kasi ito yung mga may reklamo. Eto na, panoorin nyo. Pasok! Oy! Mga alipores ni Kibuloy, eto, idibang nyo. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. Hindi lang po hindi. Meron po kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Kita nyo, sino kaya magaling mameke? Sino ang magaling mameke? Naloko na. Sino magaling mameke ngayon? Kung 100 ang kasalan na ginawa daw ay peke para lang siguro makarating at maging permanenteng manirahan dyan sa Canada. Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Kayo rin ba nakaranas nito? Nitong 2013, may lumapit sa akin. Ayan marriage scam yan. Diyos ko po. Naloko na. Simple but rock. Shoutout. Diba? Scammer si Kibuloy? Naloko na. Ganun ba? Ganun ba yung ibig nyo sabihin? Pambihira talaga. Sige, pasok. Tuloy. Kayo rin ba nakaranas nito? Nitong 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada nung time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? Unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa Kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na. Nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapaso na yung visa. Actually, medyo nahirapan ako kasi ang dami na nag-alok po sa akin may 20,000 hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Mexico, may nag-alok sa akin outside to sa Kingdom. Hindi ako pumayag. Siyempre naisip ko, nandun yung dalawang anak ko, parang utang na loob ko ito. Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae. Nakita nyo? Utang na loob daw. Ganun din ba si Robin? May utang na loob. Kaya hindi makaalis sa puwet ni Kibuloy. Naloko na. Ito, pasinungalingan nyo. Diba? Dapat ito yung pinasisinungalingan. Ito yung dapat mga dinidibang. Kasi ito yung may tira. Yung ginawa ni Ninyo, walang tira yung kung sakasakaling totoo. Naloko na. Ito, kita nyo naman, di ba? Di ba? Yung nagsasalita. Kayo na magsabi. Tingnan nyo itong mga nagsasalita at nagpapatotoo kung gaano kasama nga daw. Itong si Pastor Kibuloy, itong mga membro mismo. Itong mga nandoon sa loob ng organisasyon ni Kibuloy. Di ba? Na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, ni sa pisgi para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married. Kasi divorce po ako during that time.
At nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence. At siguro citizen na siya by this time. So, hindi lang po ang biktima. Meron pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Oo, narinig nyo? Merong kulang-kulang 100 na kasalan diyan sa simbahan nga daw ni Kibuloy diyan sa Canada na peke. Naloko na. Di ba? Mangmang at bayaran na lang natitira sa mga bataan ni Kibuloy. Yun lang nga. Lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga silang pumasok po dito eh. Honestly, pumasok sila dito illegal. Kita nyo, pumasok yung mga kababayan natin doon ng illegal. Sa malamang sa instruction yan ni Kibuloy. Di ba? Sa pagmamaniobra yan ni Kibuloy, malamang. Dili kaya, di ba? Paano nga naman nakapasok yun doon? Sa simbahan niya naka-link itong mga kanyang mga tauhan, mga kababayan. Naloko na. Mga kababayan, bakit hindi nga naman ito ang i-debunk ng mga tumutuligsa sa kung sino-sino dyan na wala namang bilang? Diba? Sipin nyo maigi. So, ida-divert nyo yung issue sa issue ni Ninyo. Na kesyo daw, fake news daw yun. Diba? Mahirap pa rin paniwalaan yun. Bakit? Mamaya, tatalakayin natin. Shout out kay Wonderful Tonight. Ayan maliwanag sa inyo. Dapat yan yung dinidebunk ng mga aliporis ni Pastor Kibuloy. At ni Robin Padilla at ng iba pa dyan. Diba? Ni Roque, ni Panelo. Yung mga yan. Sama nyo na si Attorney Vic at saka si Attorney Glenn Chong. Diba? Bala kayo, comment nyo na lang huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa amin ni DJ Byron. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. All out, I'm going all out. 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 Boss Mike, Boss Mike. I'm going all out. I'm going all out. Mike Cervera siya'y nag-iisa. Boss Mike ang pangalan niya. Taong may paninindigan, tunay na kaibigan at bossing ng karamihan.